Magandang araw mga ka-noodles! Bago natin umpisahan ang ating video ay iniimbitahan ko kayo na i-click ang aking subscribe button at i-hit ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga video. Nagkasundo ang Pilipinas at China na bawasan ang tensyon sa South China Sea sa pamamagitan ng pagpapabuti sa umiiral na maritime communication mechanism. Sa isang statement, sinabi ng Department of Foreign Affairs na nagkasundo ang magkabilang panig na kalmadong tugunan ang mga insidente, kung mayroong man, sa pamamagitan ng diplomasya. Pero, Pilipinas determinadong i-expose ang agresyon ng China sa kanlurang bahurang Pilipino. Sa matapang na pahayag laban sa patuloy na agresyon ng China sa West Philippine Sea, kinukumpirma ng pamahalaan ng Pilipinas ang kanilang dedikasyon na ilantad at hamunin ang gayong mga gawain. Binigyang diin ng Philippine Coast Guard, PCG, ang kahalagahan ng transparency at accountability sa pag-ensure na ang mga kasunduang nagaganap sa lamesa ng negosasyon ay na-translate sa mga aksyon sa lapian. Ang determinasyong ito ay sumiklab kasunod ng kamakailang usapan ng mga opisyal mula sa Pilipinas at China hinggil sa Ayungin Shoal. Ang pulong nina Department of Foreign Affairs Undersecretary Teresa Lazaro at China's Assistant Foreign Minister Nong Rong ay tumutok sa kanilang mga sariling posisyon hinggil sa Ayungin Shoal. Ayon sa DFA, parehong panig ay nag-commit na iwasan ang pag-escalate ng tensyon sa rehiyon. Gayunpaman, ang mga nangyaring pagtatagisan ng lakas sa pagitan ng Philippine at Chinese Coast Guard at Maritime Authorities ay umabot sa pagiging paminsan-minsanang sagupaan, kung saan ginagamit ng China ang mga takaktak na teknik tulad ng pagbabawal sa mga sasakyang Pilipino at pagsasagawa ng water cannons. Sa Twitter, ibinahagi ni PCG Commodore J. Tariela ang kanyang pag-asa na mauunawaan ng China ang kahulugan ng commitment at sincerity sa mga usapang diplomatiko. Binigyang diin ni Tariela na ang mga kasunduang nagaganap sa lamesa ng negosasyon ay dapat ding maisagawa sa lapian. Ayon sa kanya, hindi mag-aatubiling ipagpatuloy ng Pilipinas ang pag-i-expose sa anumang agresyon at provokatibong aksyon ng China sa West Philippine Sea, kung sakaling magpatuloy ito. Ipinaliwanag ni Commodore Tariela ang dedikasyon ng Pilipinas sa assertive transparency bilang isang paraan ng pagtutok sa China upang panagutin ito sa kanilang mga aksyon. Sa patuloy na pag-expose sa anumang agresibong kilos, layunin ng Pilipinas na ipakita sa pandaigdigang komunidad kung ang China ba ay tunay na sumusunod sa kanilang mga pangako o nananatiling hindi konektado sa kanilang mga gawain. Ang ganitong paraan ay nagtatampok sa kahalagahan ng pag-aayos ng salita at gawa sa larangan ng internasyonal na ugnayan. Patuloy na ipinagtatanggol ng Pilipinas ang kanyang soberanya at karapatan sa pangingisda sa kanyang eksklusibong ekonomikong zona, isang posisyon na pinatibay ng makasaysayang desisyon noong 2016 na. Gayunpaman, hindi nagbabago ang pagsalansang ng China sa desisyong ito, na nag-aangkin ng mga karapatan batay sa kasaysayan sa South China Sea. Ang patuloy na tensyon sa West Philippine Sea ay nagbibigay diin sa komplikadong pampulitikang tanawin sa rehiyon. Kinikilala ni dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio ang kahalagahan ng diplomatikong usapan sa pagitan ng Pilipinas at China. Gayunpaman, binalaan niya na ang ganitong mga usapan ay maaaring hindi sapat upang malutas ang ilalim na alitan. Ang perspektibang ito ay nagbibigay diin sa kakulangan ng epekto ng dialogo sa pagsugpo ng mga malalim na alitang pangheopolitikal at mga pag-aangking teritorial. Ang Pilipinas ay nananatiling matatag sa pagsusuri at paghahamon sa agresyon ng China sa West Philippine Sea. Ang pagsusumikap na ipakita ang assertive transparency, gaya ng isinusulong ni PCG Commodore J. Tariela, ay nagsisilbing kasangkapan sa diplomasya upang papanagutin ang China sa kanilang mga aksyon. Ang patuloy na tensyon sa rehiyon ay nagbibigay diin sa mga komplikadong aspeto ng soberanya, kasaysayan ng mga reklamo, at ang maselan na balance na kinakailangan sa pagsasagawa ng mga geopolitikal na alitan. Habang nagpapatuloy ang mga diplomatikong pagsusumikap, ang mundo ay nanonood kung ang mga usapan ay magdudulot ng mga solusyon o kung ang mga alitang ito ay mananatiling sagabal sa estratehikong bahagi ng South China Sea. Maraming salamat sa inyong panunood. Kung nagustuhan nyo ang aking video, paki-click ang like and share button at kung hindi ka pa nakasubscribe, ay i-click mo na rin ang subscribe button at ang ating notification bell para lagi kang updated sa aking mga upload.